Paano makamtan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Kapag nananampalataya ka kay Jesus, matatanggap mo ang lakas ng Diyos para sa araw-araw na pamumuhay. Dati akala ko hindi ito gaano kahalaga. Pero na-realize ko na para sa karamihan ng tao, ang pangunahing problema sa buhay ay hindi ang pag-aalala, ang takot, guilt o bitterness. Ang number one problema ay ang labis na pagkapagod. Madalas kong marinig ang mga tao na nagsasabing, lagi na lang akong pagod. Hindi ko matapos-tapos ang mga kailangan kong gawin. Pagod na akong mapagod. Ang dahilan kung bakit laging pagod ka ay dahil may kakulangan ka sa kapangyarihan. At ang dahilan ng kakulangan ito ay dahil hindi ka nakakonekta sa kapangyarihan ng Diyos. Sinusubukan mong mabuhay gamit lamang ang sarili mong lakas. Hindi mo kayang tuparin ang layunin mo sa buhay kung hindi ka nakakonekta sa kapangyarihan ng Diyos. Ang toaster na hindi nakasaksak ay walang silbi. Ang blender na hindi nakasaksak ay walang kwenta. Ang microwave oven ay wala ring saysay kung hindi ito nakakonekta sa pinanggagalingan ng kuryente. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 29, God gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaiah 40 verse 29 na New International Version. Mas kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa inaakala mo. Ganito naman ang sinabi ni Apostol Pablo, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. I have the strength to face all conditions. Mula po yan sa Philippians 4:13 ng Good News Translation. Hindi ito simpleng positibong pag-iisip. Hindi ito self-help na psychology. Hindi ito tungkol sa pagsusumikap gamit lamang ang sariling kakayahan. Hindi. Ito ay supernatural power. Ano ang ibig sabihin ng all conditions dyan sa talata na yan? Sa tulong ng Diyos, meron kang kapangyarihan harapin ang kalungkutan kapag ikaw ay nag-iisa. Kapangyarihan harapin ang stress kapag may mabigat na dinadala. Kapangyarihan lampasan ang guilt, takot, pagkainip, bitterness at rejection. Kapangyarihan harapin ang suliraning pinansyal. Kapangyarihang magtagumpay sa krisis sa kalusugan. Kapangyarihang ayusin ang komplikadong relasyon. Saan nanggagaling ang kapangyarihang ito? Galing ito sa Diyos na nasa loob mo, inside you, sa'yo, ang banal na Espiritu. Makakamtan mo ang kapangyarihang ito kapag sumampalataya ka kay Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. At laging available ang kapangyarihang ito para sa iyo, anumang oras, kahit anong pinagdaraanan mo, all conditions. Think about this, my friend. What does it mean to plug in to God's power? How does He give you strength and encourage you? Anong ibig sabihin na kumonekta sa kapangyarihan ng Diyos? Paano ka binibigyan ng lakas at pinapalakas ang loob mo ng Diyos? Think about that. Pangalawa, how do you think God
wants you to spend your time so that you can connect with Him more and not be weary. How do your priorities need to change? Sa tingin mo, paano gusto ng Diyos na gamitin mo ang iyong oras para mas makakonekta ka sa Kanya at hindi maging laging pagod? Anong mga bagay sa buhay mo ang kailangan baguhin ang prioridad? Pag-isipan mo yan. At panghuli, think about this. What do you need God's power to accomplish today? And what do you think He wants you to do first? Anong bagay sa araw na ito ang kailangan mong gawin gamit ang kapangyarihan ng Diyos? At sa tingin mo, ano ang gusto niyang unahin mong gawin? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.